How many of you are excited sa message ni Lord? Ayan. So, alam ko po, mabibless ulit tayo tonight kasi po meron na naman po magandang inihanda si Lord para po sa atin tonight. Okay? So, I want to start the message of the Lord tonight by showing you what I did to my school batchmates and classmates. Ano nyo po, during one of our vacations sa Imus, Cavite, tiga Imus po ako, 7 years ago, no po, meron po kasi kaming chat group, yung mga high school batchmate ko po, yung mga classmate ko. Batch 83 at saka batch 79, baka hindi pa pinanganak yung iba sa inyo, amen? So, batch 79 po is elementary, 83 is high school. Meron po kami separate na chat group, okay? At noong pong 7 years ago, ako po is umuwi sa Pilipinas. Ang sabi ko sa kanila, July 23, 2017, 5 days before my birthday, sabi ko, darating ako dyan, kita-kita tayo. Yan, sabi ko sa kanila, no? Kita-kita tayo, pagkatapos, nagpaluto po ako ng pagkain, kinota ko yung vice president ng batch namin, nagpadala po ako ng pera, nagpaluto ako in advance. Ang dami kong pinaluto, hindi lahat dumating. I want to show you the pictures. Ayun po yung nangyari doon. Okay? So, ang plano ko po, hindi lang sila pakainin, ang plano ko po, sharean sila ng gospel. Amen? That was July 23, 2017. Okay? So, kung makikita nyo po, ito po yung aming advisor. Nasaan ba? Ito. Hindi ko po siya in-invite, pero dumating. Ito po yung advisor namin. No? Advisor ko po yan simula 2nd year, 3rd year, saka 4th year. Alam nyo po ba na bless siya at nakita niyang pastor na ako? Sabi niya, grabe, Pastor Bob talaga tawag, no? Sabi niya, grabe, Pastor Bob. Grabe, hindi ko akalain na loko-loko ka nung araw. Ngayon, pastor ka na? Akalain mo yun, no? Sabi sa akin. Alam niyo po ba, nag-share ako ng gospel dyan, tumanggap sila. Alam niyo po ba, may mga tao nang namatay dyan. No, yung mga classmate ko noon, wala na po sila. Pero kasi 2017 yan. At sasabihin ko po sa inyo, nung araw na yan, na-bless sila lahat. Glory to God. Amen? Ngayon, pagkatapos po namin kumain, after we ate that dinner, alam niyo po ba yung aming advisor lumapit sa akin? Naalala ko tong pagkakataon na to para tamang-tama sa message ni Lord. Alam niyo po ba, sabi niya sa akin, kasama yung isang classmate ko, lumapit siya sa akin, sabi niya, Pastor Bob, alam mo ba na takot ako sa mga nangyayari sa buhay ko, sa aking health. Sabi ko, bakit po, ma'am? Kasi meron akong pain dito sa aking lower back at para akong pinapatay niyan araw-araw. So sabi ko, wala pong problema, ma'am. I will pray for you. Sabi niya. Pero alam mo ba na meron na ako schedule for surgery 2 days from now on. O di tama-tama po, ipagpe-pray ko kayo. Okay? So pinag-pray ko siya. After that night, nung gabing yon, kinabukasan, the day before her surgery, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ulit siya. Tinawagan niya ako, kinuha niya yung local number ko. At sabi niya sa akin, Pastor Bob, umiyak siya sa other line. Umiyak siya. Takot na takot yung boses niya. So sabi ko sa kanya, bakit po kayo matatakot? Yung surgery, maganda po para sa inyan. Sabi ko, minsan po ginagamit ni Lord ang surgery o ang doktor, ang medicine, para po gumaling tayo. Yan ang sabi ko. Amen po ba? Nasusundan niyo po ba ako? Okay, now, pagkatapos noon, iyak siya ng iyak. Sabi niya sa akin, alam mo pa, Subab, hindi naman ako natatakot doon sa surgery. Hindi rin ako umiiyak dahil sa pain na naramdaman ko. Natatakot ako dahil paano kapag hindi nag-work yung surgery? Paano sa edad gunto kapag hindi tumalab yung gamot? Iyon ang iniiyak niya. Iyon ang ikinatatakot niya. Paano ro yung mga anak niya? Paano ro yung pamilya niya? Amen? Amen. Nandiyo ba tayo? Alam niyo po ba, nung narinig ko yung boses niya at narinig ko yung dahilan niya, bakit siya umiiyak, naramdaman ko na may takot siya sa puso niya sa isang bagay na hindi pa nangyayari. Amen? Amen? Sabi ko, bakit ganon? Sa loob-loob ko habang nag-uusap kami. Because she was very fearful if the surgery will not work, what will happen? Alam niyo, sometimes may mga tao, no? Kagaya ng katabi mo, nag-iisip in the future, negative naman. Tingnan mo yung katabi mo, siya pa yung sinasabi ko sa'yo, para ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Sabi mo, sometimes ganyan tayo.
So sabi ko sa kanya, ma'am, huwag kang matakot ka ako, ma'am. Wag. Because ikaw is pinag-pray ko na, okay? At si Lord, plano niya sa iyan para gumaling ka. Hindi, pastor, kasi po natatakot talaga ako paano raw pag hindi nag-work ang surgery. Amen? So meron po sometimes na nangyayari sa mga buhay natin, kahit hindi pa nangyayari, natatakot na tayo. Napaisip po ako ng malalim sa sinabi niya. Unfortunately, a lot of us was paralyzed like she was from her lower back pain. Paralyzed siya, but not from the pain, but she was paralyzed because of her fear. Amen? Natatakot tayo sa mga bagay na hindi pa nangyayari. At sa gabi ito, ang subject na ituturo sa atin ni Lord, dito ko inilid ng Panginoon. You know why? Dito ko inilid ni Lord. Why? Because a lot of you have been paralyzed for fear. Maraming mga tao takot sa buhay. Ang dami natin kinatatakutan. At marami sa atin looking good, maganda ka magbihis, maganda ka magsalita, planchado damit mo, maganda sapatos mo, at kahit mainit sa labas, fresh kang tingnan. But the reality is, marami sa atin are living and paralyzed from moving and living life because of fear. Amen? Fear of lot of things. Fearful of getting sick, fearful of dying, fearful of losing job, fearful of not able to pay your bills. Amen? Fearful of being embarrassed, fearful of defeat and failure. Ang dami nating takot, fearful of being replaced, fearful of being rejected by people you want to accept you. Amen? People are fearful of never getting married. Fearful of never having kids. Amen? Fear is grieving you. Yan po yung problema natin. Listen to me mga anak. Kung gusto mong tunay na lakaran ng calling, ang purpose, and assignment ng Panginoon sa buhay mo, kailangan mo malagpasan at mapanatiling hindi ka natatakot. Sige po, palakpakan niyo si Lord. Kailangan wala kang takot sa puso mo. Amen? And I give a title here, at sabi ko, The Keys to Overcoming Fear. Basahin nyo nga, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Isa pa, 1, 2, 3, go! Ano ba yung mga key para ma-overcome mo kung meron ka man takot? Alam nyo po nung nag-encounter kami noong 2015, alam nyo marami naka-encounter dito, tama? Merong part doon na kung saan sinabi na papalitan ni Lord yung pangalan mo. Amen. Natandaan nyo ba yun? Alam nyo po ba nabunot ko noong 2015? Alam nyo? Fearless. At napatunayan ko yon. Fearless po ang nabunot ko. So, kapag ikaw magpapagamit kay Lord, kasi may calling ka at tatawagin ka ni Lord for a ministry, dapat fearless ka. Amen? And sometimes, church, sa totoo lang, fear keeps you from going to those unfamiliar places. Tama? Fear keeps you from doing what the Lord wants you to do. May mga takot tayo. Tandaan nyo po ito mga anak. Ilagay nyo po sa FB wall ninyo. Ilagay nyo sa Twitter ninyo. Ilagay nyo sa Instagram. To all social media account. Ito po yung sabi ko. Anytime fear enter into the domain of your life, you can rest assured that it did not come from God. Hindi po galing sa Diyos ang fear. And sometimes, ganyan po naramdaman natin sa buhay natin. At pag sinabing domains, yan po yung area. Yan po yung field. Yan po yung dominion ng buhay mo. Kapag pinasok ka ng takot, hindi po galing sa Diyos ang takot. Amen? So the moment fear comes into the domain of your conversation, into the domain of your life, into the domain of your decision-making. Tandaan nyo po, it did not come from God. Tama? Maring may magtanong, Pastor, paano nyo po nasabi yan? How did you say that? Ito yung sabi, For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. So bakit meron tayong mga takot sa buhay natin? Don't tell me na, ang tagal mo na sa church, takot ka pang mamatay. Meron bang takot mamatay dito? Taas ang kamay. O syempre, wala nga amen.
Yung first timer, kapatid, mukhang tinas mo yung kamay mo. Huwag kang matakot. Sa bagay, first timer ka, normal lang yan. Amen? Kasi po, pag matagal na tayo sa Panginoon, you don't need to fear dying. Ano yung sabi ni Paul? To live is to Christ, to die is to gain. Ibig sabihin, kung itong buhay mo, ibinigay mo, sinurrender mo kay Lord, ang kamatayan, promotion. Anyway, lahat naman tayo mamamatay one day. Una-una lang yan. Amen po ba? So, the moment fear comes into the main of your life, hindi po galing kay Lord yan. Mga anak, dahil salita ng Diyos ito, I can rest assured and it will be crystal clear that whatever God's will is for your life, kung ano man ang assignment, kung ano man ang purpose, kung ano man ang calling na meron ka, galing kay Lord, listen to me. Kapag may fear na pumasok sa puso't isipan mo, then I tell you 101%, it did not come from God. Hindi po galing kay Lord John. Ngayon, kung takot na takot ka mag-open ng cell group, hindi galing kay Lord yan. Kung takot na takot ka mag-win ng soul, hindi galing kay Lord yan. Amen? Ang tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi ka nakapag-invite kahit isa. Sasabihin ko siya, hindi galing kay Lord yan. Amen? And I need to talk about this because marami sa inyo are looking good. Marami sa inyo may pinag-aralan. Marami sa atin may magandang career. Amen? Pero marami rin sa atin, tapos na ng PEPSOL. Tapos na ng training. But until now, yung goal ng Panginoon hindi pa nangyayari sa buhay mo. Why? Tanong mo yung katabi mo, why? Ba't hindi ka makagalaw? Why? Because of fear. Tama? Wala pa tayong napapatunayan sa calling and purpose ni Lord sa buhay mo. Why? Just simply because you are scared. You are afraid to do whatever God wants you to do. Amen po ba? And as a matter of fact, what's dangerous about this fear? Sa purpose and calling mo from God, tingnan niyo po sabi ko dito. Fear will lead you to making unscriptural, irrational, illogical, and ungodly decisions. Yan ang nagagawa ng fear. Pag may takot tayo, amen? Yan po ang nagagawa ng fear sa isang believer na. When you allow fear to govern your life, you're operating in a realm that God never intended for you to operate in. Hindi po will ng Lord na ikaw ay matakot. Amen? Because when you operate in the realm of fear, alam nyo po, pag kayo nag-operate doon sa fear, sa buhay ninyo, you will miss God's best plan for your life. Mamimiss nyo po. Merong gustong gawin si Lord sa opisina mo. Kaya ka nilagay ni Lord sa office mo, ang daming unbeliever doon. Sabi ni Lord, sharean mo yan, akong bahala sa buhay mo. Hindi mo magawa. Sabi mo sa katabi mo, bulungan mo lang, bulungan mo. Sabi mo, parang ikaw ang topic ni pastor talaga. Sabi mo. Amen? Amen po ba? Simply why? Why? Because you allow Mr. and Mrs. Fear to control you. Alam niyo po ba the problem with Mr. and Miss Fear? Nagkakaanak pa yan. Baby fears. Tama? At alam niyo po ba, si Mr. and Mrs. Fear, kapag hindi mo ginamit ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, Mr. and Mrs. Fear will talk out loud dito sa isip mo, sa tenga mo, kaliwat kanan, all the days of your life. Amen? At ang problema nga, nagkakaanak ba yan? Nasusundan niyo po ba ako? Mr. and Mrs. Fear will start to talk out loud. At kapag nalagpasan mo yung pagsubok na yon, alam mo yon, halimbawa nalagpasan mo na yung pagsubok, meron pang baby fears na darating. Amen? Kasi sometimes, nakakarinig tayo ng balita sa ibang tao, natatakot ka na. Natatakot na tayo. And sometimes, ganun po nangyayari. Pero pag na-overcome mo na yung mga sinabi ni Mr. and Mrs. Fear, ang problema, yung mga baby fears naman na magsasalita. Are you following me? Bibigyan ko po kayo ng practical na illustration para maintindihan siya sabi ko. Sabi ni Mr. and Mrs. Fear, ito yung sabi, you will never find a boyfriend or a girlfriend.
Yan ang sabi ni Mr. and Mrs. First. Hindi ka na magkaka-boyfriend o magkaka-girlfriend. Amen. Parang tahimik kayo lahat ah. So lumilipas sa mga taon, till now, wala ka pang boyfriend o girlfriend. But praise God, example natin, may dumating dyan. Amen. Believer pa talaga, taga-Alain. Dumating, yung hinihintay niya. Para wala akong sinabing pangalan, okay? So, nung dumating yon, napatunayan niya na no, mali ang sinasabi ni Mr. and Mrs. Fer. Kasi dumating. Amen? So meaning, you cannot now listen sa sinasabi ni Mr. and Mrs. Fer. Because you found out somebody, right? Napatunayan mo na what they're saying is wrong. Kasi dumating din, tama ba? What they're saying is not meant to be true. Tama? Tapos, nasa part ka na yon na wala nang takot sa sarili mo. Tapos na si Mr. and Mrs. Fer. Amen? Amen. Ngayon, ito na si Baby Fer. Nagsasalita naman. Ang sabi ni Baby Fer, okay, you are married, magpapakasal kayo, may girlfriend ka na, may boyfriend ka na, pero hindi kayo magkakaanak. Are you getting? Are you getting me? But later on, you start to have kids. 1, 2, 3, 4, 5 kids of your own. They will grow up later on. Pero yung mga anak na fear ay pa rin tumigil. Hindi mo pagtatapos yung mga anak mo, maghihiwalay kayo one day, matatapos ang buhay ng pamilya mo, walang mangyayari sa buhay pamilya mo. So ito po yung mga fear na kinatatakutan natin sa buhay natin. We are so afraid to face the future because punong-puno ka ng fear sa buhay mo. So, pag-uusapan natin right now, how you will overcome it. Paano mo malalagpasan yung mga takot na yan? Sometimes fear, kasi magkakasakit ka one day, sometimes mamamatay ka one day, takot na takot tayo mamatay one day. Amen? At ano pa isa pang fear na sinasabi ko pag may calling ka? Yung fear mo na mag-open ka ng cell group mo. Tama? Yung hindi ka pwedeng maging leader ng simbahan. Takot mo yan. Hindi ka gagamitin ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat. Amen. May kausap po ba ako dito? I will tell you mga anak, the devil will not stop talking to you. He will keep talking. He will keep whispering in your ears until you learn that what you are hearing are all lies and deceptions of the devil. Amen? Pag nasa Panginoon ka na, lahat yon lies and deception na lang. Tama? Tandaan nyo pa mga anak. Listen to me everybody. The devil will play his tricks over and over and over again. Different voices, different circumstances, but it's the same game. Amen? You know the Word of God. Kilala mo na si Lord. Alam mo na same strategies, same modus operandi. Meaning, He operates in the same way. Kaya ang sabi ko rito, and one way He operates is in fear. Diyan po kung nag-ooperate ang kalaban sa buhay ng mga believer. Kaya po tayo mga follower ni Lord, habang sumusunod tayo sa Kanya, sa calling, sa purpose, is kailangan maging smart ka. Smart ka saan? Not to allow fear to grip you. Nasa Panginoon ka na. Not to allow fear to control you. Amen? Not to allow fear to force you to make a decision. Sometimes nagagawa tayo ng desisyon kasi takot ka na. Parang iniwan ka na ng Diyos. Hindi ka iniiwan ng Diyos, ikaw nang iiwan. Tama? Because opposite of God's will is in your life. Kaya po ganun nangyayari. And this is very important thing, mga anak. I want to challenge each of you today, lahat kayo, tonight. Kaya ito ang topic ni Lord sa gabi ito. What are the keys to overcome that fear? At kukunin natin yan sa Biblia, of course, sa buhay ng isang karakter sa Bible na ang pangalan is King Jehoshaphat. Amen? Alam nyo ba, kilala nyo ba si King Jehoshaphat? Amen na lang ng amen para mabilis. Amen? Si King Jehoshaphat po, ang sabi ko rito, is the king of Judah. Okay? So dito natin po titingnan kasi ang ganda po ng istorya dito, no? Si King Jehoshaphat is king ng Judah. Siya po isang king na magaling, good king kung tawagin ng Bible. Ang tatay niya po is si King Asa.
he was also a good king, yung tatay niya. He reigns for 25 years as a king of Judah. And he takes the realm of kingship over Judah when he was just 35 years of age. So he became the king of all the land, si King Jehoshaphat. So he followed the step. He followed the footstep of his father. Kasi yung father niya, si King Asa, was also a godly man. But one day, he faced an unexpected situation. Meron po siyang hinarap na mabigat na problema. And this is what I want to share to you tonight. Titingnan natin kung ano yung problema dumating sa kanya na magbibigay sa atin ng pagkakataon na ma-eliminate ang anumang fear na meron ka. How many of you are excited? Pero, bago natin gawin yan, let's start reading it from 2 Chronicles chapter 20, verse 1. Tingnan mo natin, basahin mo natin to. Sige nga, pakibasa nga anak. Ayan, pakibasa. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Ammonites came to battle against Jehoshaphat. Amen. 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 Alam niyo po ba, when I meditate this verse, let's get the picture from here. Tingnan natin picture sa verse na to. This group of nations, no po, yung Moab, people of Moab with the people of Ammon and others with them, besides the Ammonites, came to battle against Jehoshaphat. Meron silang plano na puntahan ang Judah na pinag-aharian ni Jehoshaphat. Okay? So, gusto nilang patayin siya at sakupin yung Judah. Gusto nilang girahin si King Jehoshaphat. Amen. Are you following me? Tandaan nyo, he was a good king. Amen? He was a very good king. He was a godly king. Ngayon, ang nakarating yung balitang yan kay King Jehoshaphat. Dumating po yung balitang yan na maraming mga bansa ang gusto siyang sakupin. Maraming mga bansa ang gusto siyang patayin. Okay? So let's read from verse 2. Ano po sabi sa verse 2? Then some came and told Jehoshaphat, saying, A great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon Tamar, which is En-Gedi. So, itong si Jehoshaphat, walang kalam-alam na may parating na mga nagsama-samang bansa para gerahin siya at sakupin siya. Are you following me? Pero may mga nagmarites. May nagmarites. Ang sabi niyan, someone came and told Jehoshaphat, saying, may nagsabi, at ang pagkakasabi ganito, a great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon Tamar. So parang ganito lang yan. Pagising mo na isang umaga, halimbawa si Gab, no, sabi sa akin, Pasubab, merong gustong pumatay sa'yo, ang dami nila. Parating na. Malapit na. Nandiyan sila sa may tapat ng Almaraya Mall. Hello? Are you getting my point? May nagbalita kay King Jehoshaphat na merong sasakop sa kanya at marami sila. Great multitude. Yan po yung pagkakasabi. At sabi pa, against you, ang sabi. Tama? Amen. Alam niyo po, parang naalala ko nung high school. Nung high school kasi, uso-uso yung mga, ewan ko naranasan nyo, kasi sa amin, uso-uso yung abangan ng tropa ba? No? Sabi ng tropa, Bob, parating yung tropang malagasang, yung mga nakakalabang kasi sa basketball yun, yung baryo sa baryo ba? Parating sila rito, inaabangan tayong lahat doon sa labas. Nakaba niyan? Kasi paglabas mo, nandun lahat yung mga kalaban nyo, inaabangan kayo sa gate. So parang ganito yan. Sinabi sa'yo na may ganyan, na mayroong parating na ganyan, tama? So ano nangyari? Pagdating po sa verse 3, no po, tingnan natin yung verse 3, yung first part. Ano sabi? Jehoshaphat feared. Ayun. Ayun na. Ang sabi, and Jehoshaphat feared. Natakot siya, tama? Look at me, everybody. Tandaan niyo mabuti, it's a very dangerous thing when you start listening to what people tell you. Hindi nyo nakuha yung sinabi ko. Ulitin ko uli, napaka-dangerous po kung naniniwala tayo sa sinabi ng tao. Maniwala ka sa sinasabi ng Diyos, hindi sinasabi ng tao. Amen ba? So ngayon, ayan na siya.
Very godly siya na king. Pero sa sinabi ng tao, natakot siyang bigla. Amen? So sa binasa natin, Jehoshaphat got afraid because of what people say. At marami sa inyo napapahamak, marami sa atin napapaaway dahil nakikinig tayo sa mga tao around us. Tama? May kinuwento sa'yo. Nakinig ka, umalis ka agad ng church, hindi mo na aniram kung totoo yun o hindi. Tama mo ba? Alamin mo yung bot coins bago ka mag-decide. Tama? May nagkwento sa'yo na may cancer ka, sabi ng doktor. Takot na takot ka na ngayon. Dahil sa takot mo, hindi ka na nagkakain, hindi ka na nakakatulog, hanggang sa nagkasakit ka, naratay ka, namatay ka tuloy. In just 1 week. Bumalik yung doktor, tinatawagan ka, hindi ka na makontak. Ang sumagot kapatid mo, nasaan yung kapatid mo? Ay, namatay na po eh. Ano namatay? Mali yung findings ko, hindi sa kanya yon. Tama ba? Dahil nakinig ka sa sinabi ng tao, namatay ka tuloy ng di oras, wala ka naman palang cancer. Amen? Amen po. Are you listening to me? So marami sa atin napapahamak dahil nakikinig tayo sa kwento ng mga tao around us. Like King Jehoshaphat. You got yourself in trouble because he listened to what people say. He heard what the people say. A great multitude are coming up to get in battle with you. They're coming up to get you. They're coming up to conquer the land. They're coming up to kill you. And so he became feared and he became afraid. And some of you are like this in life. You get afraid, you get immobilized, you get scared. Kagaya ng advisor namin teacher na kinuwento ko sa inyo, takot na takot siya sa mangyayari, hindi pa naman nangyayari. Amen? Meron siyang pain sa kanyang likod, unable to move, and she talks out of fear. Amen? What will happen if the surgery did not work? Pastor Bob, ano mangyayari pag hindi nag-work ang surgery? I got this pain and I will die. Forever na akong ganito, mababaldado na ako. Why? She got immobilized, afraid to move, afraid to do anything. Why? Because of the pain that she felt and because she was afraid because of what will gonna happen to her in the future. Tama? Are you listening to me? Some of us is like that. You don't move, you're immobilized, you're paralyzed because of what your fear is. Why? Because you think the devil tells you that. Sinabi ng demonyo sa iyon, sinabi rito na matakot ka, sinabi rito na ganyan ang mangyayari, at ikaw tinanggap mo ng tinanggap ng lahat. Alam niyo po, ang kalaban, ang playground, itong utak mo. Yan ang playground ng kalaban. At kung ikaw may nahinang tao, maniniwala ka dyan. Pero kung ikaw may pananampalataya kay Lord, tatablahin mo lahat yan. Dahil meron Diyos, may promises, 8,000 promises nakasulat dito. Kaya importante na nagbabasa ka. Amen? Ano man sabihin ng demonyo, huwag mo paniwalaan because the Lord of Lords, the King of Kings, our Lord and personal Savior, amen, He gave me an assignment today to bind the devil of fear out of you. Tama? Ano man takot meron ka, I don't know to whom I'm preaching to, but I rebuke that spirit of fear within you. Kung ikaw man yun, in Jesus' name, amen? And that's my assignment from God tonight, to declare and preach to you, how can you overcome that fear? Amen. Now, as I said, sa gabi ito, meron po akong 3 points. 3 keys na ibibigay sa inyo for you to overcome fear. But, before I give you the 3 keys, meron po ako nabasa bago ko bigay yung 3 keys sa inyo at ang ganda po nito, okay? Meron lang ako ibibigay sa inyo na freebies. Alam niyo freebies? Sino na nakakumain sa restaurant may freebies? Gab, ano yung kinakita natin dito na may freebies na, ano yun? Ice cream, tama? Freebies, okay. So bago ko ibigay sa inyo 3 na key, bigyan ko muna kayo ng 3 freebies. Amen? Sulat nyo ha, napakabuti ng Panginoon tonight dahil may 3 keys na tayo, may 3 freebies pa. So palakpakan natin sa Panginoon, please. Come on. So as I said, Jehoshaphat was afraid
kagaya natin lahat paminsan-minsan, we have human nature, we have these human anxieties about things, and sometimes we experience it because of human emotions. At kung may maririnig kang balita na may mga grupo ng tao na hinahanap ka, kagaya ng balitang nakarating kay Jehoshaphat, makakaramdam ka talaga ng takot. Pero alam niyo po ba, bilib na bilib ako dito kay Jehoshaphat. Dahil po, nabasa ko yung next chapter, ito pong pagbabasa ko ng chapter na to, nakita ko na may ginawa siyang 3 bagay that I wish, listen, every person in this room would also do when you get afraid. I wish lang talaga, I claim lang talaga kay Lord na lahat kayo gagawin niyo to. Okay? So, in verse 3, it says Jehoshaphat feared, but it did not stop there. May comma yan, may comma, di ba? Ano sabi? Ito yung sabi. Ano yung sabi? Pakibasa nga anak. And set himself to seek the Lord. Amen. Tingnan nyo mabuti to. Oh, natakot si Jehoshaphat. May takot sa puso niya. Ito yung freebies. Oh, natakot siya sa narinig niya. Kinabahan siya. He feared. But he also set himself to seek the Lord. Amen? Listen to me. Instead of him listening to his fear, he sought God in his life. May takot siya eh. Mga anak, you got to have a lifestyle of seeking God. Pag natatakot ka, seek the Lord. Pag nakaramdam ka ng takot, seek the Lord. A lifestyle of seeking God's presence. A lifestyle of pursuing what God wants you to do and what the Lord is saying you. Ito, andito lahat. Ba't ka matatakot? Tama? Sabi mo sa katabi mo, we need to seek the Lord. Sabi mo sa kanya. See? Kinabahan siya. And Jehoshaphat feared. Okay, feared. Natakot siya. Pero, and set himself to seek the Lord. Oo, may takot siya. May pangamba sa puso niya. But he sought the Lord. So, kung matatakot ka, sino tatawagan mo? Nanay mo? Tatay mo? Hindi. Si Lord. And as a king, tandaan nyo, king siya, he proclaimed a fast throughout all Judea. Tingnan niyo po yung susunod na verse. Ito pa yung sabi sa verse. Sige nga. And proclaim a fast throughout all Judah. Natakot siya, pero nag-proclaim siya ng fast through all Judea. Amen? Yan po yung ginawa niya. Ano ibig sabihin, Tyreb? Ano ibig sabihin dyan sa verse na yan? Jehoshaphat is not only sought God, but as a leader, he also called the nation to have a time of fasting. Dahil may paparating, sasakupin tayo, gegerahin tayo. As a leader, ang sabi niya, magpapas tayong lahat. Tama? So kung ikaw unbeliever, hindi mo maiisip yan. May parating na kalaban, di ka kakain. Because we know that fasting can do something in our situation. Tama po ba? Natatakot ka sa mga nangyayari, may fear ka sa puso mo, then mag-fast ka. So, iba sa atin may takot na nararamdaman, dinaan pa sa kain. Natatakot ako, pastor. Kumain tayo. Amen. Tingnan na po yung sabi sa verse 6. Tingnan natin verse 6. Talon tayo sa verse 6 kasi nandito isang freebies. O sige po. Verse 6 tayo. Sige. And said, O Lord God of our fathers, are you not God in heaven, and do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? Wow, praise God. Gustong-gusto ko tong verse na to. Nilaktawan natin yung 4 and 5 kasi doon pinatawag niya yung buong assembly. At habang nakapasting sila, nag-lead siya ng prayer dito. Amen? Pansinin yung declaration ng majesty and power ni Lord sa prayer niya. And said, Lord God of our fathers. May parating na kalaban, di ba? I'm not you, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power and might? So that no one is able to withstand with you. Prayer of declaration yan. So habang nakapasting, nag-lead siya ng prayer. Amen? Dahil dito makikita mo yung example ng isang unshakable faith. So kung meron darating na problema, seek the Lord. Do prayer and fasting.
Amen. Mga Kristiyano, rinig po ba kayo? Amen. Hindi tayo pupunta sa bar para mag-inom. Kasi may problema. Tatlo, apat. Sampu na nag-amen. Amen. Narinig niyo po ba ako? Unshakable faith. May parating na kalaban. Sasakupin tayo. Papatayin tayo. Well, let's seek the Lord. Let's have a prayer and fasting right now. Tama po? Alam niyo yung feeling na may kinatatakutan ka? Sakit man yan, future man yan, trabaho man yan, tungkol sa pera man yan. Tapos may ganyan kang declaration of your faith in God. Ano sa tingin mo mangyayari? Tama? Si Jehoshaphat may takot. But he did not only sought the Lord, he did not only ask the nation to fast. But number 3 freebies, he led the whole assembly into a kind of prayer with declaration of God's goodness and faithfulness sa kanila. Tama? Amen. That is faith. Amen po ba? How many of you believe that prayer changes things? That prayer changes situation? Let it be unto you as you have faith in it. Amen? And so he prayed with declaration. Nakita ko kay Jehoshaphat, o nga, may level siya ng fear. Nakita ko sa kanya yan, but I'm glad and celebrated with him dahil he knows the things of God. He knows the right things to do. Amen? Dapat po ganyan. Amen po ba? Alam niyo po ba kung nanay mo may sakit, tatay mo may sakit, naghahanap ka ng magandang trabaho? Well, I will tell you, seek the Lord and pray and fast. Napaka effective. Ilang beses natin naranasan yan. Amen? And I would like to believe that God responded to his prayer. Nag-respond po ang Diyos sa prayer nila nung ginawa niya yan. And of course, that is no wonder. Why? Because God listens to a prayer of a righteous person. Amen po ba? Dahil kung titignan natin mabuti, may 3 freebies. God responded to Jehoshaphat. Ano yung number 1? He seek the Lord. Number 2, they fast. And number 3, they pray. And God responded to his capacity and his ability. Why? Because number 3, they prayed and full fast. So let's read verse 14 and 16. Dito natin sisimulan yung 3 keys. Are you excited? 3 keys, how to overcome fear. Okay? Let's read it. 14, verse 14 muna tayo. Sige po, pakibasa. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. Amen. Tingnan niyo po. After Jehoshaphat's prayer with declaration of God's power when they are fasting, the Spirit of the Lord came upon this young man, Jehaziel. Yan po yung mga tao niya sa Judah. Isa sa mga leader niya, isa sa mga army niya. And this is the lineage of his family was. Member ng pamilya niya yan, okay? So the Spirit of the Lord came down sa assembly. Tama po? Amen. Tama po ba? Yung Espiritu ng Diyos, pagkatapos sila mag-pray, bumaba sa isa sa mga kamag-anak niya, sa mga isang leader niya, okay? Pagdating sa verse 15, ano yung sabi? And he said, "Listen, all you of Judah and you inhabitants of Jerusalem, and you, King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's." Amen! Nakita yan? Nung nag-pray sila, nung sinik nila si Lord, nag-pray, nag-fasting, yung Espiritu ng Diyos bumaba sa isang leader at nag-prophesy. Ano sabi? "Listen, all of you Judah and your inhabitants of Jerusalem, and you King Jehoshaphat, listen. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours, but God's." Amen? Amen po ba, mga anak? Nandiyan po ba kayo? So listen to me, habang paparating mga kalaban, nag-prophesy, ang linaw na sinabi, do not be dismayed, kahit na gano'ng karami sila, kahit na great multitude pa yan. Tandaan mo, ang laban hindi sa'yo, sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba?
And this is my first gift for you tonight. How you will overcome the fear? Realize that the battle is not yours, but God. Humarap ka sa malaking problema, hindi mo laban yan, laban ng Diyos yan. May relationship ka kay Lord. Wala ka relihiyon sa buhay mo. Mahal mo ang Diyos, mahal ka ng Diyos. Bakit ka lalaban sa isang bagay na hindi naman sa'yo? Tama? Kaya nga po, pag may nangaaway sa'yo, may tumitira sa'yo, kahit sino pa yon, manahimik ka lang. Mag-fasting ka, ipag-pray mo siya. Hayaan mo si Lord na lumaban for you. Tama? Tayo kasi, natural, kapag tayo may religion pa, wala pa tayo, hindi pa natin alam si Lord. Kapag may nang-away sa'yo, laban mo, laawayin mo rin. Binanatan ka sa social media, binanatan mo rin. Kaya mga tao, tuwan-tuwa habang titingnan yung away niyong dalawa. Amen. Nandiyan ba tayo? So, hindi mo laban yan. Laban ni Lord yan. Kailangan mong maunawaan yan. Kailangan mong tandaan yan. Kailangan mo isaksak sa isipan mo yan na anything that comes to your life, hindi mo laban yan. Laban ni Lord yan. Kahit na anong pagsubok, hindi ka kailangan matakot because the battle is not yours, but God. Amen? That's what you're gonna need to understand. There is something in life that you cannot fix. You cannot repair. You cannot battle. You cannot change. Merong mga circumstances and situation tayo sa buhay natin that's beyond your resources, beyond your capacity, beyond your ability. But God says, don't be afraid. Don't be scared. Because the battle is not yours, it's mine. Sabi ni Lord, tama? Ano pang dahilan na ako ang Diyos na nagpapako sa cross sa'yo? Pagkatapos lahat, ikaw lang gagawa. Magtiwala ka sa akin, that's faith. Tama ba? So, dapat mo maunawaan, dapat mo intindihin kapatid, magkaroon ka ng realization. Isaksak mo sa baga mo at kaluluwa mo. Sabi mo sa katabi mo, isaksak mo raw sa baga mo. Sabi mo, amen? Isaksak mo yan sa bagat kaluluwa mo, anak. That what you're facing right now is not a battle for you to fight. But it's God. Amen? So bakit ka matatakot? Amen po ba? Somebody look at your neighbor and say, the battle is not yours, but God's. Come on. Sa kabila. Tingnan mo yung kabila. Sabihin mo uli. The battle is not yours, but God. So, grabe yung revelation ni Lord, no? You're not gonna need to fight. Hindi ka kailangan makapag-away. You don't need to lift a single finger in your enemy. This situation is to be handled by God for you. Tama? Mga anak, listen to me carefully. Kung lilingunin mo lang ang buhay mo noon. Tama? Sa dami ng pinagdaanan mong problema sa buhay, simula nung nagkaisip ka hanggang umidad ka sa edad na yan, sa dami ng laban na hinarap mo, sa dami ng suliranin na naranasan mo, hindi kahayaan ng Diyos na makarating sa simbahang ito kundi niya hinarap ang lahat ng problema mo. Kaya huwag kang magtitiwala na ikaw yon. It's God fighting for you. Tama? Amen po ba? If you think I'm talking to you this moment, then shout aloud, Hallelujah! Amen. Thank you, Lord, na nakukuha niyo lahat yan. Amen po? Tandaan niyo, the God that we serve will not ever leave you nor forsake you. Yan ang sabi ng Diyos, tama? As a matter of fact, He wants to give you to give you a thought in your life right now. Tonight, meron siyang gusto ilagay sa isipan mo that the God we serve has the capacity, the ability, and the power to fight your battle. Meron siyang kakayahan, gaano mang kalakihan. Why? Because He is such an awesome God. Napaka-power ng Diyos natin, napaka-powerful. He can fight all kinds of battles sa buhay natin without you lifting any finger to your enemy. Amen? Without you cursing anybody out. Without you giving people a piece of your mind. Wala kang gagawin. Hayaan mo si Lord ang bumanat dyan. Tama? Sometimes you thought that you're gonna be defeated. So ginagawa mo lahat. Kasi sa tingin mo, pabaksak ang buhay mo, ibigay mo kay Lord yan.
Sa tingin mo, tatanggalin ka sa trabaho, huwag ka mag-alala, ibigay mo kay Lord yan. Kasi sabi ni Lord, kaya kita tatanggalin yan, bibigyan kita na mas maganda. Alalang-alala ka. Amen? Akala mo hindi mo kayang bayaran yung hospital bill mo, kaya mo yan, nandiyan si Lord. Akala mo hindi ka makakita ng positive response, kaya mo yan, nandiyan si Lord. Akala nyo ba marami namatay sa akala? Di ba? Akala niya walang kuryente, sinaksak ang kamay, meron pala, patay. Kaya huwag kayong mag-aakala. Amen? So sinasabi ni Lord sa akin tonight, na ilagay sa puso't isipan mo na ang battle hindi sa'yo, sa Diyos. Tama? Tandaan niyo po, we serve a God that will step into your circumstances. Kaya niya mag-intervene, ano man ang problema mo. At kaya niyang i-turn around ang kalagayan na meron ka. Come on, church. If you think I'm talking to you right now, give Him a shout of praise, everybody. Amen? Tapikin mo yung katabi mo sa kanan. Tapikin mo. Sabi mo sa kanya, the battle is not yours, it's God. Sa kaliwa, tapikin mo uli. Sabihin mo, the battle is not yours, it's God. Tapikin mo yung sarili mo, yung dibdib mo. Sabihin mo, self, the battle is not yours, it's God. So simula ngayon, pag may problema, wala nang iiyak. Wala nang may stress. Why? Because the battle is not yours, it's God. At tandaan niyo po, when God fights the battle, when God steps in and reign into your circumstances, panalo ka, wala kang talo. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan mo lang manampalataya. Amen? He will defeat every enemy in every side. Amen, 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 and amen. Tama? Tandaan nyo, it's not mine. Sabi mo, it's not mine. Isa pa, it's not mine. Sa totoo lang, hindi makapasok ang Diyos eh. Kasi sinosolo mo. Kaya hindi maka-intervene ang Diyos sa problema mo kasi hindi mo itinataas sa Kanya. Hindi, pastor, pinag-pray ko na nga eh. Pero kagabi, iyak pa rin ako na iyak eh. Kapag itinaas mo na, hindi ka na iyak. That is faith. Ibinigay mo na nga, iyak ka pa rin na iyak. Amen po ba? Amen? Sometimes you need to see it. Na merong realm, merong spiritual realm na gagalaw. Amen po ba? At God is doing some things to set up your situation para po pag nagpakita siya at sumagot, huwag mo isipin na nag-iisa ka lang. Huwag mo isipin na iniwanan ka niya. Parang akala mo wala siyang ginagaba. Pero tandaan niyo po, when He shows up, you will see, He will be right on time. Hindi siya kailanman na late, hindi siya kailanman dumating ng maaga. Pag nagpakita ang Diyos sa sitwasyon mo, right on time lagi. Amen? Tandaan niyo po, walang magagawa bank account mo. Walang magagawa yung boss mo sa trabaho. It was the God we serve that is fighting for you. Amen? Come on, palakpakan niyo si Lord. Come on. Somebody say, I receive it. Isa pa, I receive it. Amen. So what is the key? Number one, ano yung key? The battle is not yours. It's God. Here is number two. Basahin mo natin yung verse. Sa verse 20 tayo. Sige po, pakibasa. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe His prophets, and you shall prosper. Amen. Ano sinasabi ni Lord dito? Ano sinasabi sa verse na to? Listen to me everybody, because I don't want you to miss this. Sinasabi ng king ng Judah na si Jehoshaphat, sa mga taga-Judah, that our ability to be victorious in these circumstances and this battle, even though it look like na matatalo tayo, even though we don't have a chance kasi natural ability natin. But here is the key. God said, number one kanina, He will gonna fight for your battle. It's not yours. But He goes on and say from this verse, but you gonna believe the word that has been spoken to you.
So ano ibig sabihin? Number 2, para malagpasan mo yung mga fear na yan, you must receive the word that has been declared to you with faith. Amen? Ang daming Bible verse na sinasabi ni Lord. Kailangan panghawakan mo yan. Tandaan niyo po mga anak, as per experience, tandaan niyo po mga anak, tandaan niyo mabuti ito ha, pakinggan niyo, ang sabi ko rito. Tingnan niyo po sabi ko rito. Your prosperity and your victory is tied to your ability to have faith in God's Word. Hindi ka magiging victorious sa buhay na to kung yung salita ng Diyos na nakasulat dito, hindi mo pinaniniwalaan. Amen? Kaya ka nabago, kaya ka nakarating sa ganyang faith mo because of this. From the beginning is the Word, and the Word is with God, and the Word is God. Ito yung batayan ng pananampalataya natin. Kaya pag walang sinabi rito, hindi ko pwede ituro sa inyo. Kailangan yung sinabi lang dito. Amen po ba? Are you listening to me? So magiging victorious ka, magiging prosper ang buhay mo dahil may ability ka to have faith in God's promises. So may application. Amen po ba? Hirap ka sa buhay mo, maraming pagsubok, kaliwat kanan ng trials mo, sa trabaho, sa pamilya, sa mga anak po, sa relationship mo, sa pananalapi mo. Do not worry. The Word of God says, do not fear. The Word of God says, you gotta believe in God's Word. You gotta believe in God's promises. Kaya nga tayo naging Christian dahil sa Word of God Amen. Tandaan niyo po, 8,000 promises. You can be doubting and questioning God dahil 8,000 promise niya ang nakasulat dito. Amen. Amen po ba? Let me tell you something. Ito po, importante ito. Ano sabi ko rito? Faith is what moves God. Kapag may faith ka, gagalawan Diyos. Kung wala kang faith, wala. Amen? Faith is what moves God, not your tears, not your anxiety, not your worry, not your fear. Amen. If you want God to move in your situation, you got to believe. Somebody says, I have a faith with God. Come on. Sa kabila, sabi mo, you got to believe the Word of God. Mga anak, I try to put this in your heart. Try to put this in your soul. No po, faith is what moves God. Gano'n man kalaki ang problema mo, kapag may pananampalataya ka, makakaahon ka. Gano'n man katindi ang sakit mo, sinabi ng doktor mo, mamatay ka na. Pag matindi ang faith mo, sa Bible, ang daming pinagaling, gagaling ka. Amen po ba? Are you there? Hindi ako galit. May leading lang mga anak. Amen? Ano yung sabi ng Hebrews 11:6? Without faith, it's impossible to please God. Paano mo mapiplease ang God kung wala kang faith? Amen? You cannot please God. You cannot ask God to move. Why? Because iyak ka lang ng iyak. Tama po ba? Maraming iba lumuluhod, nananalangin, nagtitirik ng kandila. Iba po yung faith. Ang faith, hindi mo na kailangan gawin yon. Dahil once na itinaas mo kay God, wala ka na reaksyon, matutulog ka na ng mahimbing. Ang dami mong due date. Credit card mo, bahay mo, wala kang pambayad. Well, kung may faith ka kay Lord, matulog ka ng mahimbing. Bukas, gigisingin ka ng may-ari ng bahay. Pero hindi ka kakabahan, tama? Kasi alam mo, meron kang faith. Tama po ba? Amen? Yung pag nag-doorbell siya, hindi mo sasabihin sa kasama mo, sabihin mo wala ako rito ha, sabihin mo wala. Hindi! Dahil may faith ka, ikaw pa magbubukas ang pinto. Pag naningil, sabihin mo, sabi ng Diyos ko, may darating, maghintay ka lang. That's faith, tama? Tingnan mo gagawin ng Lord sa buhay mo pag ganun katindi faith mo. Siguraduhin mo lang na kaya ka nawala ng pera, hindi dahil sa sugal, ha? Dahil nagpadala ka sa Pilipinas, may kailangan sila roon. Amen po ba? Are you there? Narinig niyo po ba ako? Tandaan niyo po, God will not respond to your cries and to your tears. Hindi siya magre-respond dyan.
Kung being upset ka, no, hindi magre-respond ng Diyos kasi upset ka. Ang kailangan niya, faith. Tandaan niyo po, Jesus is the way maker, tama? Miracle worker, tama? Promise keeper, tama? Alam niyo ba ang Diyos, burden bearer? Lahat ng burden mo, bigay mo sa Kanya. Come to me, all you who are labor and heavy laden, and I'll give you rest. Grabe, ang daming promises dito. I-apply mo naman, kapatid. Amen? Amen. Alam niyo po, I believe that the God we serve in this church is an incredible God. Tama? Yung pinagsisilbihan nating Diyos, na He can do incredible things sa buhay natin. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mag-worry? And right now, I'm prophesying to each of you. I'm preaching this and declaring this right now in the midst of this congregation. Believe God in His Word. Believe God in His Word. Whatever your drama, whatever circumstances, whatever situation na meron ka, whatever giving you the stress out, I want you to look at your circumstances and say, Lord, sa'yo na to. Ganun lang kasimple. Sabi ni Lord, kaya nga ako naging Diyos eh. Kaya ako nagpapako sa cross para sa'yo eh. Ba't mo sinosolo? Kaya hirap na hirap ka eh. Sinosolo mo eh. He has the capacity to answer you. He has the capability to do something in your life. Amen po ba? So sa mga first timer natin dyan, mga second, third, fourth, fifth timer, no, maaari kayo magtanong, Tatay Bobby, how can you be so confident? Amen. So maaring iba sa inyo magtanong, bakit naman sobrang confident ka, Pastor, sa mga sinasabi mo? Bakit naman believe na believe ka sa mga sinasabi mo? Alam niyo ba kung bakit? Sabi sa akin, bakit? Because I got a track record of Jesus and what He has done in my life. That's it. Amen? Kasi kung nangyari sa buhay mo, kung napatunayan mo paulit-ulit, bakit ka naman hindi magsasalita with faith? Eh naramdaman mo yon. Tama? Nangyari sa buhay mo. Magmula noong June 14, 2002, hindi ko lang naramdaman. Nakita ko pa kung paano gumalaw ang Diyos sa iba't ibang trial sa pinagdaanan ko. Tama po ba? So bakit ako matatakot na i-declare sa inyo sinasabi ko? Eh naranasan ko yon. So sa mga first timer, second, third, fourth, fifth timer, kailangan mo ng faith para maranasan mo. Amen? I got personal history with God. I got the track record of His goodness and His faithfulness to my life. So bakit naman ako hindi magtitiwala sa sinasabi ko? Amen. Narinig niyo po ba ako? Sabi mo sa katabi mo, you must get a track record of God in your life. Sabi mo sa kanya, amen. So totoo lang, I got a personal history of God. Ako nagsasabi nun. Amen. Alam niyo mga anak, sasabihin ko sa inyo, one day parang gusto ko mag-testimony lang tayo. Eh. Dito lang ako matapos sa testimony. Alam niyo yan yung, hindi ako magtuturo ng kahit ano, kukwento ko lang yung nangyari. Sasabihin ko po sa inyo, bawat nangyari sa buhay ko, galaw ng Diyos. Galaw ng Diyos talaga. Maniwala kayo sa akin. Ang kailangan lang ni Lord sa iyo, faith. Gaano man kabigat ang hinaharap mo, faith. Yung babae, 12 taong dinudugo. Amen? Yung babae sa Bible, kayo mga babae, pag meron kayong period, 3 araw lang para hindi ka na makapasok. Yun, 12 taong dinudugo. Imagine niyo kung ano itsura nun. Amen? Imagine niyo itsura. Hindi namin naranasan nyo. Mga babae kausap ko rito. Amen? Imagine niyo, nung nabalitaan niya si Jesus dadaan dyan, nakipagsiksikan siya sa mga tao. Wala na yung kayamanan niya. Sabi ng Bible, naubos ang kayamanan niya. Galing niya siya ng NMC, galing na ng Burjil, galing na ng Lifeline. Ubos ang kayamanan. Hindi pa rin gumaling. Pero nabalitaan niya si Jesus, nadadaan dyan. Kahit na hinang-hina, kahit na putlang-putla, bumaba. Ang sabi niya, Lord, mahawakan ko lang yung laylayan ng damit mo. Mahawakan ko lang. Gagaling na ako. Yung 12 taong sakit, wala pang 3 segundo, gumaling. At sabi ni Jesus, your faith has made you well. Because of her faith.
Hindi sinabi ni Lord na, ako nagpagaling sa'yo. Hindi. Sabi niya, because of your faith, you are well. Sige mga palakpakan mo nga ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Di ba, napakabuti ng Panginoon na binigyan tayo ng Biblia mababasa para yung faith natin lalong tumatag. Ano sabi ng Bible? Faith comes from hearing, 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 hearing the Word of God. Dahil lalo kang buwabalik dito, nakikita mo yung Word of God, yung faith mo tumatatag. Tama? Amen. Alam mo, dinala ka na ni Lord sa ganyan sitwasyon eh. Dinala na ako ni Lord sa sitwasyon na to. Na andito na ako. Ngayon pa ba ako pabayaan ng Diyos? Hindi. Bawat anumang bigat na naranasan ko, binabato ko lakad sa Kanya. Lord, lahat to, iyon na. Bahala ka na dyan. Basta gagawin ko yung para sa'yo. Ikaw na bahala sa problema ko. Ganun lang. Amen? Pag nagtaas ka ng kamay, talaga umiiyak ka pa, lumulundag ka pa, sumasayaw ka pa. Na-delay lang ang sweldo mo. Gusto mo na magpakamatay. Ilang araw na delay? 3 araw pa lang. Gusto mo na magpakamatay. So, nasaan ang pananampalataya mga anak? Nasaan ang faith? Amen? Amen po ba? You listening to me? Narinig niyo po ako? Tandaan niyo po, mahal ka ng Diyos. Sobrang laki ng plano sa buhay mo. At dahil mahal ka ng Diyos, dahil may plano ang Diyos, huwag kang matakot, ipaubaya mo sa Kanya lahat. Sabi nga ng Biblia, kung si Jesus nagpapako sa cross, ano pa yung hindi niya kayang ibigay sa'yo? Buhay niya nga ibinigay niya eh. Due date lang ng loan mo, hindi niya kaya. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Narinig po ba ako? So I will tell you right now, stop making a determination of your future based on your present circumstances. Amen? Parang hindi narinig yung sinabi ko. Yun yung pinaka-the best mag-amen. Ulitin ko uli. Stop making a determination of your future based on your present circumstances. Huwag mo ihantulad yung future mo dahil sa nakikita mo ngayon. Tama? Istorya lang yan. Hindi yan ang history ng buhay mo. Tama ba? Yan yung peace ng journey mo papunta kay Lord. Talagang dadaan tayo sa problema. Maraming tao dumaan sa problema. Ito like ko sinasabi. Tingnan nyo ha. Bakit ito may sakit na cancer? Ito sipon lang. Kasi hindi ka naman hayaan ni Lord na dumanas ng problema na hindi mo kaya. Kaya mo yon. Kasi kung yung cancer ibinigay dito sa may sipon, hindi niya kakayanin, mamamatay siya. Kaya ka may cancer kasi alam ng Lord na kaya mo yan. Amen. Narinig niyo po ba ako? Sige, palapakan niyo si Lord. Napakabuti ng Diyos sa atin, tama? Hindi ka bibigyan na hindi mo kaya. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Sabi mo. Pagkatapos sabihin mo rin, don't be afraid. Have faith in His Word. The battle is not yours. Ano pa? Ano pa gusto nyo marinig? Amen? Meron tayong track record ni Lord, kaya hindi tayo maaaring mangamba. Amen po ba? O, verse 20 tayo. Basahin natin verse 20. Balikan natin verse 20. Ano sabi sa verse 20? Sige, ano sabi? Believe in the Lord your God and you shall be established. Ayan! Ano sabi diyan? Believe in the Lord your God and you shall be established. Meron ng ED yan. Come on, if you believe, high five your neighbor. Sabi mo sa kanya, kaliwat kanan, sabi mo, front and back, sabi mo, I believe in God and His Word. Yung nasa harap mo, kalabitin mo, sabi mo, I believe in God and His Word. So ano yung sinasabi ko rito? Ano yung sinasabi ko? Okay? Ano yung sinasabi ko po sa inyo lahat? Okay? Listen to me. Pag meron ka pinagdadaan ng problema, take your hand out of it. Take your mouth out of it. Take your attitude out of it. Take your emotions out of it. Take your energy out of it. Take your mind, heart, and soul out of it. Leave it all alone to God. Ibigay mo sa Diyos. The battle is not yours. It belongs to God.
Sino yung God natin? Belongs to the lily of the valley. Belongs to the bright and the morning star. Belongs to the Prince of Peace, the King of Kings, Lord of Lords. And His name is Jesus. Amen. Amen. So again, what are the first two keys? Tingnan natin two keys. Realize that the battle is not yours, but God. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, ano yung pangalawa to overcome fear? You must receive the word that has been declared to you with faith. And the last one, but not the least, dito na ako matatapos. Ang sabi diyan, rejoice in the Lord. Grabe, ang laki ng problema ko, Pastor, paano ako magre-rejoice? Eh di magmukmuk ka kung gusto mo. Kung makakatulong sa yung pagmumukmuk, and then go on. Pastor, hindi mo na ako mag-church. Ang laki ng problema ko. Hindi wag ka mag-church. Tingin mo yung pag-stay mo sa bahay, makakatulong. Amen? Rejoice in the Lord. Sabi mo sa katabi mo, rejoice in the Lord. For you to overcome fear, rejoice in the Lord. Yan po yung pangatlo. Now, I want you to listen carefully. Babasahin po natin verse 18, and then pupunta tayo sa verse 21 and 22 para makita natin rejoice in the Lord. Amen? So, balikan natin verse 18. Ano po sabi sa verse 18? Pakibasa na. Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. May parating na kalaban. They all bowed down, worship the Lord, after hearing that there is coming enemies to battle them. Alam mo yun, ang laki ng problema mo, ang gagawin mo, magwo-worship ka. Amen. Ito yung pangatlo, yung 21. Sige po, pakibasa. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness. And they went out before the army and were saying, Praise the Lord, for His mercy endures forever. Hallelujah! Somebody say, praise the Lord for His mercy endures forever. Come on, 1, 2, 3, go! Isa pa, habang nakataas yung kamay mo. Praise the Lord, come on! Tingnan niyo po ito sasabihin ko sa inyo. In the middle of the upcoming battle, may giyera. Parating ang mga kalaban. In the middle of trials, in the middle of difficulties, in the middle of your problem and storms, you need to praise the Lord. Amen. Are you there? Noong una may takot, but all of them was encouraged to worship the Lord. Now, listen to me. After nila mag-worship, after nila nag-rejoice, tingnan nyo po yung verse 22. Eto na, tingnan nyo, nangyari. Ayan, basahin natin. Wag yan. Sandali lang. Ayan, pakibasa. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Amen! Ano ibig sabihin dito? Ano sinasabi sa atin? Listen to me. They got the victory when they started shouting and praising God. When they begin singing praises to the mighty God. Kung babasahin mo yung buong chapter na yan, it caused the enemy to get confused and they start fighting and killing each other. Parating yung mga kalaban, wala silang ginawa. Hindi nila nilip yung finger nila. Hindi sila kumuha ng Armalite. Hindi sila kumuha ng granada. Hindi sila kumuha ng sibat. Hindi sila kumuha ng panlaban. Yung mga mismong sila nagpatayan and they were defeated. So sa madaling salita, Israel and Judah won without even laying a finger to anybody. Listen to me mga anak. I'm trying to each one of you. Tingnan nyo po yung sabi ko rito. Tingnan nyo po yung sabi ko. Anybody can shout when the battle is over. But can you shout in the middle of war? Anybody can praise the Lord, can say, thank you Lord, pagtapos na ang problema mo, pagtapos na yung pinagdadaanan mo, pagtapos na yung storm mo, pero yung nasa kalagitnaan ka, makakapagpa-thank you ka ba kay Lord? Parating ang mga kalaban, ano ginawa nila? Nag-worship. Hindi pa sila nananalo, nag-worship na. Yan ang problema natin mga tao. Ang dami natin problema, hindi natin alam gagawin natin. You worship the Lord. Tama? Amen. Anybody can shout when all the problem is settled.
But can you shout when the problem still exists? Tama? Anybody can shout when everything is said and done. But God is looking for some people in this room. He's calling some people here inside the hall to worship Him. Even though you don't know what the outcome is going to be. Ang laki ng problema mo, nandito ka, sumabay ka sa worship. Amen? Alisin mo sa puso't isipan mo yung takot. Amen? Shout and give Him praise. Even though you don't see what is going to come. Or if it is going to come. Tandaan nyo, God is looking for people who will bless the Lord at all times. Tama? Di ba sabi, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my lips forever. Yun yung sabi ng Bible. So may problema ka man, malaki man ang pinagdadaanan mo, praise continually the Lord forever. Mga anak, alam nyo, I don't know what your situation is. I don't know what your problem is. I don't know what your trial is. But all I know is, the battle is not yours, it's God. All I know is, you must believe. You must receive the word that has been declared to you with faith. And number 3, and sabi ko dyan sa number 3, rejoice in the Lord even though you don't know what is the outcome of things to be. Kahit na hindi mo alam, come on, if you are with me, shout a very loud hallelujah! Music team, punta tayo dito, music team. Amen? Alam nyo mga anak, as we will praise His holy name, music team, punta na kayo. Tandaan nyo po, in the face of your enemy, praise Him. In the face of sickness and disease, praise Him. Nawalan ka ng trabaho, praise Him. Wala kang pambayad sa mga utang mo, praise Him. Nanininyali nagpautang sa'yo, praise Him. May sakit ang nanay mo, praise Him. Sinugod sa hospital ang tatay mo, praise Him. Na-aksidente yung anak mo, praise Him. I don't care what your circumstances are, but you need to worship God and give Him the glory. Amen? Because siya lang nakakaalam na sagot sa lahat ng pinagdadaanan natin. Tandaan niyo po, Jesus got your back. Sabi mo sa katabi mo, Jesus got your back. Tandaan niyo po, He got you covered. Alam na Lord ang pinagdadaanan mo. Alam niya ang pangailangan mo. He can turn things around in your life. Tama? Tingnan niyo ang gagawin ng Diyos kapag merong kang puso na nagre-rejoice sa gitna ng problema. Come on. Palakpatakan niyo si Lord. Come on. Amen? Alam niyo po, pag wala kang takot na humarap, ang Diyos i-covered ka sa anumang takot na meron ka. Let Him turn it in your favor. Watch Him work it for your good. He's not done with what He started. He's not done until it's good. Amen? Somebody say after me, hello peace. Hello joy. Hello love. Hello strength. Hello hope. Bakit? Because it's a new horizon for all of you. Come on, let's stand and worship Him.